Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-dole. Dahil hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Bakit Tutulong sa kayo budget. Pero it doesn't mean na Okay. tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Hindi naman po. I'll Okay. give them the budget that they To be fair ask, to they them. require. Yes. I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nila ang trabaho nila para Sure. sa mga maliit nating kababayan. I would like to put in record as Vice Chairman of the Committee on Labor, I am fully supporting 100% the budget for 2024 for the Department of Labor and Employment. Ibig sabihin, walang kaduda-duda, full out support po ako. Okay, ba, Maraming Madam Sponsor? salamat po, Mr. President, However- sa chair ng committee ng Department of Migrant Workers. At alam ko po na sa puso niya ay talagang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa. At inaantabayanan ko po ang kanyang mga katanungan na sigurado akong makakatulong para pang mapaganda palalo ang budget ng DOLE. Tama po kayo dyan, Mr. President, Madam Sponsor. I've said it so many times, but I'll say it again anyway. Ito po yung sinasabi ko, he who has less in life should have more in law. Ibig sabihin, yung mga maliliit at kapuspalat na yung mga kababayan, sila dapat magkaroon ng mas malawak na proteksyon sa ating batas. At sino po itong mga kapuspalat na kababayan? Sila po yung mga below minimum wage at hindi nakatanggap ng sapat na sweldo mula sa kanilang mga employer. At kapag sila po ay nagsampa ng reklamo, nababaliktad pa sila karamihan. And there are times na sila po ay nananalo pero paper victory lamang ang nangyari at hindi na natatanggap yung kanilang panalo. So having said that, ang question ko ngayon para sa mga taga-DOLE, ano pong polisiya you have put in place to ensure na wala na pong mga manggagawa na makakatanggap ng below sa minimum wage? Kasi batas po natin yan. Yeah. And yet, every day, even while we speak, doon po sa Action Center ko, sa TV5, meron pong mga nakapila doon dahil hindi po binibigay yung kanilang tamang pasweldo at binipisyo. Ibig sabihin, meron po tayong minimum wage, below minimum po ang binibigay sa kanila. Karamihan po sila mga factory workers, sila po yung mga security guards, sila po yung mga bodegero, sila po yung palaging naapi. So, meron ho ba tayong polisiya na para matigil na po ito at maging patas na po ang batas? Alam po natin na kailangan tagala pinapatupad ang ating minimum wage. Ang ginagawa po ng DOLE ay by inspection. Alam naman po natin na hindi kaya naman inspeksyonin lahat sa buong bansa. So ako po ay magpapakatotoo na meron po silang graph dito ng mga na-inspect po nila mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon na ito sa NCR sa lahat ng regions. Meron po silang target, meron silang accomplishment, at meron silang na-inspect at may technical and advisory visit. Yun po ang ginagawa nila, labor inspection and technical and advisory visit. Lahat po naman ay dapat sumusunod ng ating mga batas. Alam natin, ang minimum wage nga ay dapat taasan pa nga, pero hindi pa na napapatupad yun. In the meantime, all they can do and what they're doing is inspection and technical and advisory visits. At meron po silang, mahaba po ito, we can give you a copy of the targets per region and their accomplishments per region. Kahanga-hanga po yan, Mr. President, Madam Sponsor, yung sinasabi niyo may target sila. Pero ang tanong ko, dun sa target nila, meron na hubang nasampulan para naman madala at it will serve as warning to some people there na hindi talaga nabibigyan ng minimum wage. Ito pong ibig sabihin to mga employer. Meron na hubang nakulong at pwede hubang makita yung numero ng mga nakulong o nakasuhan man lang? Meron po silang mga nakita na hindi nagko-comply, so mag-i-issue po sila ng compliance order. Admittedly, walang nakukulong. Dapat po may Wala makulong. pa. Wala pa. Wala pa. Dapat po may makulong. Ayon po sa kanila, no? Dapat may makulong. Dahil kapag walang nakulong na mga employer, dapat may makulong na taga-DOLE. Dahil hindi na ginagawa ang kanilang trabaho. Kala ko ba ay kayo tutulong sa budget? Bakit Tutulong sa kayo budget. Pero it doesn't mean na Okay. tutulong sa budget tapos maging tamad na sila. Hindi naman po. I'll Okay. give them the budget that they To be fair ask, to they them. require. Yes.
I'll give it to them full support. Pero kapalit niyan, gawin nilang trabaho nila para Sure. sa mga maliit nating kababayan. Opo. Sinabi ko po, ang kanilang ginagawa ay visits and compliance visits, nagbibigay ng abiso. Sabi nga nila, may mga hindi nagko-comply, so may compliance orders That- na yung ginagawa, but they were very, Opo. very honest to say, sa kaalaman nila, wala pang nakukulong. Wala pa nakulong. Kaya nga po sana, pwede ho ba ako mag-request na sana po may makulong para may sampulan. So yung mga pong mga sabi niya mo, Madam President, Madam Sponsor, na call attention na pwede bang bigyan niyo ako ng kopya para ako na po magpa-follow up to make sure na talaga matutuluyan yung mga kumpanyang yun at makasuhan. Kasi hanggat wala po nakasuhan, ang tingin nila sa batas natin is bungal. Kumbaga, walang ngipin. So dapat lagyan natin ngipin ang batas. At ako po ang pwede magsilbing ngipin. Okay lang po sa akin, mag-aaral Okay. sila lahat. Basta I'll make sure na yung batas ay ma-implement. At that's the reason, to be honest with you, Mr. President, Madam Sponsor, that's the promise I made to the mga manggagawa during the election na pagdating ko po dito sa Senado, sila po ay magkakaroon ng boses, lalo na po yung mga palaging naapi ng mga manggagawa at hindi nabibigyan tamang mga sweldo at benepisyo. I'll be the voice for them. Okay. And I'm just doing what I promised them. Bibigay ko po sa inyo ang matrix po nila ng minimum wage, rate of compliance to the minimum wage. January to September of 2023, ang kanilang inspected establishments Opo. at ang compliance rate ayon dito sa datos ay 93.50. Ang ating talagang, it is our desire that everyone will comply with this. Maliit na nga yung minimum wage, ay kailangan mag-comply lahat. Kulang na nga po kung tutusin. Tama, kulang I na agree with kulang, you. yes. Kaya nga po, in fact, I made this suggestion last year. Mukhang mabilis mag-oo yung mga taga-dole, pero hindi naman ginagawa. Suggestion ko lang to. In my humble opinion, it will be better kung magpaskil po sa lahat ng establishmento, especially sa mga factory, sa mga security agency. Sinasabi doon na ito yung minimum wage para sa lugar na ito, Meron. at Yes. ito They yung do mga that, karapatan ng mga manggagawa, at They do it kapag for hindi all. nasunod ito, meron hotline na pwede yung tawagan. At syempre dapat yung hotline na yun may sumasagot doon. Wala pa rin pong gumagawa ng ganon. Ginagawa po nila, Meron na po ayon ba? po sa DOLE, ay nagpapaskill po sila ng hard copy So, na, hard copy, sana yung parang ano ba, karatula na Yes, we- yun nga po, hard copy na poster Not only sa mga minimum establishments. wage, but also Yes. wage and Not benefits. only minimum Overtime wage, pay, but holiday. also Yung mga overtime karapatan nila. pay, holiday pay, and other At benefits. sa baba noon, may nakalagay na hotline na pwedeng tawagin. Yes, meron po yun. Kasi po, sa ano yung work area, ang nangyari po kasi, karamihan sa mga halimbawa galing ng probinsya, pupunta dito sa Maynila, hindi na alam magkano minimum wage. So kung ano sasabihin po sa kanila ng kanilang employer, tinatanggap nila, kapit sa patalim. Pero kung meron pong karatula doon, ay, ito pala yung minimum wage sa Maynila, ito pala yung makarapatan ko, dapat pala overtime bayaran, night differential dapat bayaran, etc. You So, do that, hindi right? nasusunod. Yeah. Kailangan pala may payslip. Hindi nasusunod yung hindi nabibigay mga karapatan ko yan. Then, Yes. nandun yung cellphone number na pwede nang tawagan. Meron po silang ginagawang ganon, Meron. ayon po Okay. sa DOLE, ay Alright. ginawa po nila. Hindi Okay. lang nga yung minimum wage, kundi yung mga benepisyo. So, next budget hearing sa 2024, gusto ko po meron na pong nakasuhan na employee hindi po nagbigay ng minimum wage at May kaso. meron pong nakulong. Meron may kaso. Hindi po ako nagbibiro, seryoso po ako ha. Gusto ko po by next year meron pong employer na hindi po nagbibigay sumusunod doon sa minimum wage law Yeah. na ina-underpay yung po mga manggagawa niya. Bigyan niyo ako ng kahit isa man lang na kumpanya, matutuwa na ako. Pero pag wala, ako po ay manggagalaiti. I'm very sorry to say that right here, right now. Kailangan po merong isa masampulan o matuluyan. Kasi wala po talaga eh. And I'll tell you, Madam Sponsor, ikaw, hindi niyo alam to Madam Sponsor, although si Madam Sponsor, she's my friend. Karamihan sa mga dole sinasabi inspection, pupunta ron. Sasabihin ko lang po sa inyo yung style. Punta ron yung mga taga-dole mag-inspect. Kasi nga po, may nagreklamo. In fact, there are times na natutuwa pa nga kapag may nagreklamo, pupunta mag-inspection. Pagdating po doon sa area, magkakaroon po ng pag-uusap, yung pong dole inspector at yung pong mga opisyal ng kumpanya.
And wala pong representante mula po sa mga manggagawa ng kumpanya. So sila lang po nag-uusap. It's a deviation So hindi alam kung anong pinag-uusapan. conferences. Paglabas ng DOLE inspector, may dala-dala na pong bag. Hindi alam kung anong laman ng bag. At tablado na. Yun na po ang aking observation. At yan po'y base po, meaning, base po yan sa mga nasabi po sa akin. So ang aking po observation, mukhang hindi po seryoso yung DOLE para masolve po yung problema ng manggagawa. Again, going back to what I promised, susuportahan ko po ang inyo pong budget. In fact, mamaya NLRC, meron po akong bibigay na big support. Andito ba yung DBM? DBM? President man DBM? Meron man DBM? Tumago ng DBM? Wala ang DBM? Akala ko, okay. Anyway, mapapanood naman ito ng DBM. Okay. So okay na po ba yun, yung akin pong sinasabi sa inyo? Kasi for so many years, Mr. President and Madam Sponsor, for so many years, I've been a broadcaster for 20 years. Okay. Walang mintis po yan. Araw-araw, mahaba po ang pila sa aking action center na kung saan mga security guard, mga factory worker, ang reklamo nila, Idol, sir, below minimum po ang aking sweldo. Wala pong bayad sa overtime. 15 hours po yung trabaho ko. 18 hours pa po yung trabaho ko. Wala pong overtime. Palagi pa po ako puyat at napapagalitan pa. Etc. etc. Wala pong payslip. Wala po akong SSS, wala pong PhilHealth, wala akong pag-ibig. Ganun na lang po palagi ang reklamo. So, kaya nga sabi ko po, nandito na po ako sa Senado, gusto ko po dapat magkaroon po ng kabuluhan yung pagdating ko dito sa Senado. Kaya nga po ang request ko ngayon sa DOLE, gusto ko po by next year sa susunod na budget hearing, meron po talaga natuluyan na nakusuhan dahil sa pagnanakaw sa sweldo ng mga pobre nating mga manggagawa. Kasi ito po, bibigyan kita ng situation kayo dyan sa DOLE. Kapag ang empleyado nagnakaw sa kanyang amo, pinagtatrabahuan, maniwala kayo sa hindi, kakasuhan agad yung empleyado, makukulong sa kasong qualified theft. Tama? As simple as that. Pero, kapag ang amo nagnakaw sa kanyang empleyado sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tamang pasweldo, ninanakaw yung kanyang sweldo at binipisyo, binubulsa, ano nangyari? Hanggang DOLE lang. Pagdating sa DOLE, pag-uusapan lang, pag-aregluhin. Sometimes, wala lang. This is unfair. Ito ang sinasabi ko. He who has less in life should have more in law. Pero mukhang hindi ata nasusunod. Kaya hanggat dito ako sa Senado, kaya gusto ko ito maliit natin kababayan, especially itong mga maliit na magagawa, ay mabigyan ng mas malawakang proteksyon. And so with DOLE, can I get assurance from you guys by next year, meron na po natuluyan na kasuhan na employer na ng api sa kanyang mga trabahador, meaning hindi po nagbigay ng tamang pasweldo. Give me an assurance ngayon pa lamang. And for DOJ to public. Kasi for the past 20 years, like I said, 25 years po ako naging broadcaster. Ganun po ang palaging reklamo, day in and day out. And in fairness naman po sa DOLE, tuwing tatawag ako sa DOLE, na-action na naman. Pinag-ayos, binabalik yung mga sweldong hindi na ibigay, band-aid solution yon. Yung sa akin, gusto ko po pang matagalan at permanent solution. Can I get that commitment from DOLE? Yes. Mr. President, I think all of us here, whether elected or appointed or working in a bureaucracy, share the same advocacy for workers' welfare, for giving them what is due them, for compliance with the minimum wage, which is already so minimum and not a living wage. Yes, so I speak for them, even if a secretary is not here anymore now for a very urgent personal reason. Yes, to the best of their ability, they will, but clearly we know that it would be the DOJ. They must file the case there, no? And how can I, a sponsor of the budget, and they watch over the courts to ensure, because I cannot promise you, Your Honor, that as I sit here next year, if I'm still the chair of the budget of DOLE, na may nakakulong ng isa, because you will say that
I may be lying if next year walang nakakulong. Okay, pero I cannot answer you, Yes, ma'am. sir, in the affirmative to say, I promise you when the budget comes here, may nakakulong. I as budget chair cannot do that. Yes, ma'am. But we share your advocacy. You're not alone in that fight. We all share the advocacy for workers' welfare and giving them their due wages. That's why we have also been wanting to increase the minimum wage para taasan po ang minimum wage nila para maging living wage. Napag-usapan po yan ng mahaba sa hearing. At may mga naka-file na admin cases, kung may criminal cases at nasa mga korte, I'm not certain whether the DOLE personnel here can actually interfere. So I cannot assure you na may nakakulong kasi kung sabihin kong oo para lang mapasa yung budget, para na akong nambola sa inyo. I don't want to do that. No, what I'm Yes. trying to say here, Madam Sponsor, Mr. President, is merong kasong na-file na dapat. Kasi mukhang wala atang kaso na ifa-file. Merong nga monitoring, There are meron cases. kayong target, inspection and all. Pero marami, I'm sure sa mga ginawa niyong pagbibisita, pagmamonitor, marami kayong nakitaan dyan ng mga kumpanya na talagang nag-violate sa batas natin, sa labor ano, law natin. evidence, yeah. So ang tanong ko talaga, meron na bang nayakyat man lang Yes. sa korte? Mr. Kung meron, President. ilan po, para kung meron mga na-pending, ako na po magpa-follow up, I'll help you out na para i-ensure ko na yung kasong yun hindi natitenga lang dyan sa korte, yan po ay gugulong at meron masampulan at meron makulong. Kasi hanggat wala pong nakukulong na mga among balasu, salbad, mga masamang amo, tuloy-tuloy pa rin po yung gagawin pang-api. Yes. Ako po isang ayon sa inyo, pero alam naman po natin na ang DOJ na piskal o yung prosecutor ang siya magtitimbang ng ebidensya whether if-file ito o hindi, di ba po? Opo. Nagiging makatotoo ang mga Opo. DOLE directors or USEC sa akin na hindi po sila. It will be the prosecutor, it's under the DOJ, who will decide whether the Precisely. case will be filed or not. Exactly. And so, yes, if there are abuses, since you are very influential in that sphere, and that is your advocacy, which we share with you, maybe the proactive way is to seek the help of the good senator so that through his influence and more than 26 million followers on his platforms, he can help you. Because if I tell you, I assure you, may kulong 1 year from now, then you take me up on that. Hindi po ako ang nagpapakulong o sila po. It is the DOJ through the prosecutor and the fiscal. That is our judicial process that will weigh the evidence to see if there is enough evidence to file the case. And once it is in the court, again, I cannot expect the good secretary or his ASECs and USECs to be following it up Okay. in the respective courts. However, what we could do is inform your honor and your office with all cases filed, whether for compliant, the non-compliant employers, and then perhaps you could help both administrative and possible criminal liabilities. That's exactly That's what I'm... what I can suggest. That's exactly Yes. what I'm talking about. Now, thank you po, nag-guess na po ako. Yung bang merong po dapat mga kaso nang na-file sa korte. Dahil There are cases filed in court? dahil Do you dito have sa them mga now? kumpanya na hindi po sumusunod sa batas. Wala. As of now, to their knowledge, there is no criminal case filed in court. There are administrative cases based on their visits and their compliance visits, Mr. President. Anyway, ako po ay gumagawa ng resolution. Ang tawag po doon ay anti-wage theft law. Para makasuhan ng kaso kriminal ang lahat ng mga employer na hindi po ay na nagnanakaw sa sweldo ng mga empleyado. But alam naman natin yan, Madam Sponsor, na it will take some time bago yan ay ma-hear hanggang sa may pasa, kung may papsa. Pero for the meantime, meron naman talaga tayong batas na dapat implement labor law na nagsasabing ibigay yung nararapat, which is the minimum wage. Yes. So gusto ko po
Sana may ma-file na kaso by next year at gusto kong makita yung mga file na kaso para ako na po magpa-follow up upang masiguro na talagang gugulong yung kasong na i-file. Yun lang po yung point ko. Yes. The DOLE, insofar as their role will be the witnesses, Mr. President. Okay. Again, I reiterate that the proper process through the DOJ would be for the fiscal or the prosecutor to assess the evidence and to file the case. And the DOLE will be a witness. What we can do is to give you all the cases, administrative in nature, that are non-compliant. And then we see how it can be developed into a criminal case, right? But depending again on the prosecutor who will weigh the evidence and decide whether a case will be filed. And once filed, we will see in which court it will raffled off, right? And that's a long process. I know. If your honor and your office and regional offices nationwide and with your vast influence can help, we would be very happy. Okay. Ulitin ko po, kaisa po niyo ako sa inyong advokasya para bigyan ng hustisya at karampatang benepisyo ang ating manggagawa. As I said many times today, they're the engine of our socio-economic development. So we must protect them. Okay. Unfortunately, and I'll be very truthful, is it's a long process. And I would like to see the non-compliant employers, yes, charged. And so that it would be a lesson learned, that's what you're saying, for all the others to comply with the law. Because napakaliit na nga ng minimum wage, hindi pa living wage, hindi pa binibigay ng buo. I support you and I will be co-author of with your permission, of your bill on wage theft. Because I recall, when you were not yet senator, when we were before the campaign, you told me one of the first bills you will file is that bill. Yes. It's been 1 year and a half. Yes. Nasa committee na yun. Oh, yes. And, we will support you there. Yeah. Yes. Nasa committee na po yun. Hinihintay ko lang po ma-hear yun. Hindi naman po akong chairman. Ako po ay vice chairman lamang. May I suggest again, already Mr. forwarded President? to the committee and I'm still Yes. waiting na yun po ay ma-hear. Majority Leader, magandang i-prioritize. So, may I suggest also, Mr. President, that if it is a priority measure, I share your advocacy. And if the chair of the committee would be willing to create a subcommittee, pwede po niyong i-hearing yon. Para po, bago sa susunod na taon, nakaharap ko po kayo sa budget ng DOLE na isabatas na yan. Para sabi nyo, may ngipin ang batas. Kasi ang DOLE, hindi nila kayang saklawin ang trabaho ng DOJ na siya pong gagawa ng kaso at sila po ang nanunungkulan dun sa pag-usad ng mga na-file na kaso. Pero kung meron na kayong batas na wage theft, and I agree with you in concept, then that would be very helpful.